Antabayan ng iba pang mga balita, makalipas po lamang ang ilang paalala. Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop, mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para may renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na, para ilipat ang mga sanla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang number 1 sa Palawan Pawn Shop. Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10, either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental, Mindoro, or you may call 043-288-4240. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, matapos ang ereksyon ng pre-assembled main truss ng Span 1, dire-diretso na ang pag-usad ng konstruksyon ng Abaton Maidlang Bridge at makikita na ang kabuuan ng tulay, ang haba at ang taas nito. Ilang taon nang hinintay bago mabuo ang Abaton Bridge at ngayon pa lamang, marami na excited dumaan dito bagamat hindi pa lubusang natatapos. Matatandaan na matapos ma-terminate ang kontrata ng pinakahuling kontraktor nito, ang Department of Public Works and Highways na ang nag-take over sa pamamahala sa proyekto. At ayon kay DPWH-4B Project Engineer Joseph Lupamya, ilang bagay na lamang ang kanilang inaayos sa tulay gaya ng paggawa at paglalagay ng rebars. Kasunod ang concrete pouring sa Span 1 kung saan tinatayang 3 buwan na lamang at matatapos na ang proyekto. Ginawa namin, pinagsabay namin installation saka yung formwork sa sidewalk. Ito yung tinatawag namin trapezoidal sheet. Ito yung permanent form para sa concrete slab. Hindi natatanggalin yan, papatungan na ng concrete. Permanent na yan. Yung rebars natin, naabuti ng mga... Nagsimula sila this week lang, ang anticipated period namin ng installation together with fabrication, mga 3 weeks yan. Then after that, pag natapos namin yan, syempre susunod na yung concrete pouring. Now we have 5 segments, no? 5 yan, magkabilang dulo, tapos in between dito, tapos isa sa gitna. Now that will take around another 2 to 3 weeks. Depende sa gagamiting equipment. Now merong inisip namin, nagagamit kami ng yung concrete shoot. Kaya lang medyo expensive yun. So we're still planning about kung anong gagamitin namin yung procedure sa konkreto para mas mapabilis. Pero meron kaming period na inilaan, more or less mga 3 weeks. Then another 21 days maghihintay tayo para sa curing period doon. Bakit natin hinintay yung curing period? Ito yung tinatawag natin na para magbibigay tayo ng panahon para sa konkreto na mag-shrink siya. Meron yan, hindi nyo na napapansin pero nag-shrink siya. So once na nag-shrink siya ng konti, tapos natin yung kanyang required strength, saka natin pupusan yung tinatawag namin na shrinkage strip. Kumbaga, sufficient na yung shrinkage niya, hindi na siya magkakrak. Nabuhusan na yung kanyang shrinkage. Kasunod naman ang paglalahad ng prosesong gagawin sa pagtatapos ng konstruksyon ng Span 1 ay ang paliwanag ni Engineer Lofamia hinggil sa ilang naging pagbabago sa disenyo ng kasalukuyang tulay mula sa dating disenyo ng proyekto na nagkaroon ng depekto noon, partikular sa substructure. Aniya, mas matibay ang disenyo ng naturang tulay ngayon kumpara noong una matapos na dumaan sa modifikasyon. Una natin nakita, may pre-assembled trusses na dalawa doon. Ito yun, isa, dalawa. These are fully assembled trusses na i-lift natin, na i-install natin, na-erect na natin dito sa span. Then,
Ginawa natin itong mga additional components nila. In-install na natin lahat, pati itong cross girder, stringers, diagonal bracings, no? Tapos namin yan within less than 2 weeks, no? And then after that, ito na yung trapezoidal sheet. Ito na ginagawa. And then pag natapos ito, yung ating side forms, yung para sa shoulder, tapos rebars. So pag makikita nyo later on, siguro by next week or after 2 weeks, makikita nyo puno na yan na rebars, puno na yan. Pag puno na yan, naka-ready na yung ating ready-mix concrete. Bubuhusan na ngayon natin yan. And then, ang magiging finished product niyan, andito sa kabila. Ganito yung tsura niyan. Ganyan. Itong ating substructure na tinatawag. Pag sinabi natin substructure, meron tayong tulay, tapos para siya may paa. Ang substructure natin yan nasa baba ng paa. Superstructure natin ito na. Yung deck. Mas pataas, superstructure tinatawag. Itong superstructure, meron ditong redesign na ginawa. So, there were several additional components na inattach dito. And there were several rebars and concrete modifications na ginawa dito sa deck. This was done because of the previous design which under service nagkaroon ng several defects. No? So, sa nag-experience nung consultant natin, nagkaroon sila ng revision sa design. Okay? And then sa substructure naman natin, kung inyong marirecall, na-damage yung previous project natin. And ito ay nakita sa substructure, kumbaga sa paa. No? Now, previous design itong tulay, 4 na previous project, no, nagkaroon ng failure sa substructure na tinatawag. Ito yung nasa ilalim, yung paa ng tulay. Ang previous design yan, meron tayong board pile na tinatawag. Itong board pile, ito yung dinidrill. This is different from driven piles na tinatawag kami. Pag sabi driven piles, buo yung pilote, dahil yan i-drill. Ay, da-drive, no? Yun ang una. Tapos yung pag tinatawag natin board pile, ito yung dinidrill. Binubutas muna. Pagkabutas, after reaching the required depth, lalagyan ngayon ng bakal yun. Tinatawag namin na rebar cage. No? Papasok yung sa loob. Hanggang dulo yun. And then, magagamit tayo ng parang, nalimutan ko na yung term yun, parang chute, no? Pressurization. Gagamit din tayo ng slurry na tinatawag natin. This is to stabilize yung wall, yung pinag-drill. Kasi pag dinidrill mo yan, nagkakaroon ng cave-in eh. So, nag-drill yan. Now, yung depth na yun, I believe na-reach naman daw nila. Na-reach nila yun, 4 yun. And then, doon sa may sea level, sa ground level ng seabed, sa seabed pala, lalagyan nyo ng parang pile cap, in a form parang spread footing. Tapos meron tayong shaft, bilog yun. And then meron tayong parang tinatawag na shaft cap yun, parang gano'n. Doon natin re-rest yung ating truss. Ngayon, binago yun. No? Ang initial depth nun, I believe, is around 20 plus lang ang depth ng bawat board pile. Now this time, ginawa, board pile pa rin, pero yung dalawa na lang. Kung isipin nyo, ba't dalawa? Dalawa, pero ang diameter niya is 2 meter. Not unlike yung previous, tigwa 1 meter na 4. Tapos may spread footing, may shaft. This one is different now. Board pile, dire-diretso yan. Lalagpas pa sa seabed, aabot pa dun sa cap niya, pile cap na tinatawag. Kung saan daw magre-rest yung truss. So, 2 diameter yan. Now, ang depth nito is actually 40 meters. Required ng plano, 40. Pero yung actual depth na pinag-drill namin is 42. No? Ito yung kasi, ito yung parang pinasobrahan ng power. No? Yung nag-drill. Sila ang may expert doon sa board piling. So, ni-require nila additional 2 meters pa to make it more stable pa. Lalo na yung critical dito, itong span, itong tier 1. Itong pinaka-critical. Talagang 42 yan, malalim. So, the rest, lahat yan 40 plus. Lahat yan. So, I assure you na ito talaga yung mas matibay. Imagine, 26 to 42 ang lalim. So, with regards to failure that can be attributed sa substructure, malabo. Talagang matibay siya. And then, dito naman sa superstructure natin, there were several modifications doon sa design nila to make it more stable.
Samantala, bagamat aminadong problema ang dala ng El Nino sakaling matuloy ito, ayon kay Engineer Lofamia, makatutulong ito sa tuloy-tuloy na pag-usad ng paggawain dahil hindi sila maaantala ng mga pag-ulan at pagbaha. Hindi kami makakaranas ng pagbaha, hindi kami makakaranas ng pag-ulan. Pero syempre, pag sinabi mo El Nino, iba ang destructive nun, di ba? Pero sa amin, sa construction, syempre, mahirapan lang kami sa tubig ng kuha na namin. Diba? So we have to look for other sources, kumbaga. Sa ngayon, nakatutok sila sa pagtatapos ng kabuuan ng tulay at bagamat isang span na lamang ang kinakailangang gawin, wala pa naman pinapayagan dumaan dito dahil delikado pa. So uli paliwanag ni P.E. Lofamia na ang pagbili ng mga materyales mula sa ibang bansa at ang naging problema sa paggamit ng crane sa pagtatayo ng pre-assembled main truss ng Span 1 ang mga pangunahing naging sanhi ng pagkaantala ng proyekto.